Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat. At syempre sa ating lahat, tayo po ay makikinig na naman ng sasabihin ng Diyos sa atin ngayong umaga ito. Pero tayo po muna ay mananalangin. Ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso at isipan. Magsiyo po tayo. Yes, oh God, hallelujah. Aming Ama sa langit, aming Amang makapangyarihan sa lahat, aming Amang banal. Nagpapasalamat na naman kami, Lord God, dahil una, ginising mo na naman kami ng maayos at malakas ang katawan. At ginising ng kasama ng pagpapala. Pagpapala na makikinig na naman ng iyong mga salita, Lord God. Salamat at meron ka na namang sasabihin sa amin ngayong umaga nito. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, samahan mo pong muli kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Open our minds and understanding. Ganon din po ako. Samahan mo po ako. Turuan mo po ako ng puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Maraming salamat po. At muli, Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Dahil narito ka, kami ay tuturuan at sasamahan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Mga kapatid, unahin ko lang yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba at bago po pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, andito pa rin po tayo sa chapter 21. Itutuloy po natin yung aking na-share sa inyo kahapon ng umaga. Dito nga sa verse, sa chapter 21 na may pamagat na si King Manasseh ng Judah na ginawa nga po niya. Masasabi natin na lahat na yata ng kasamaan ay nagawa niya. Diba? Pinatayo niya yung mga ribulto na mga Diyos-Diyosan. Inalay niya, sinunog, pinatay ang kanyang anak para doon sa mga Diyos-Diyosan na yun. Nagpagawa siya ng iba't ibang ribulto. Sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nagalit ang Diyos. At sa huli nga, siya ay namatay at inilibing, mga kapatid. At dito po sa ating continuation, dito sa verse 19 na po tayo. Sabi po dito, si King Amon ng Judah. So pagkatapos mamatay si Manasseh, sabi pa dito mga kapatid sa verse 18, balikan po natin, namatay si Manasseh at nilibing sa garden ng palasyo niya sa Uza. Sa libingan ng mga ancestor niya, pinalitan siya ng anak niyang si Amon bilang hari. At ito na nga po. Verse 19, 22 years old si Amon nung maging hari siya ng Judah. 2 years siyang naghari sa Jerusalem. Nanay niya siya, sabi rito, Meshulemet na anak ni Harus ng Jotba. Sabi sa verse 20, ginawa niya kung anong masama sa paningin ni Lord, gaya ng tatay niyang si Manasseh. Sinundan ni Amon ang kanyang ama, yung ginawa nito. Ginaya niya ang masamang example ng tatay niyang nag-serve din siya at nag-worship sa mga Diyos-Diyosan. Tinalikuran niya si Lord, ang Diyos ng mga ancestor niya, at di siya sumunod
sa utos ni Lord. Sabi sa 23, nagsabuatan ang mga opisyal ni Amon laban sa kanya at pinatay siya sa loob ng palasyo. Pero pinatay ng taong bayan ang mga nagsabuatan laban kay King Amon at sabi rito, pinalit nilang hari ang anak nitong si Josiah. Verse 25, nakasulat sa libro ng history ng mga hari ng Juda ang iba pang ginawa ni Amon. Nilibing siya sa libingan niya sa garden sa Uza. Pinalitan siya ng anak niyang si Josiah bilang hari. At yan po ang katapusan ng chapter 21, mga kapatid. Sinundan talaga ng anak yung kanyang mga karumal-dumal na ginawa. Sinabi rito, sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan. At sinabi rin dito, tinalikuran niya ang Diyos at hindi niya sinunod ang mga utos ng ating Diyos. Kaya, ano nangyari? Pinatay siya, nagsabuatan yung kanyang mga tauhan, mga kapatid, at pinatay siya mismo sa palasyo. Ngunit, yun nga, pinatay din ang kanyang, yung mga pumatay sa kanya, mga kapatid, Nagplano rin sigurado ito para patayin yung nagsabuatan na yun, para patayin si Haring Amon. Marami na rin tayong narinig at nabasa, mga kapatid, na isinare ko sa inyo na ganun na nangyari. Masama, ang tatay, sinundan ito, di ba? Pinatay, may mga general pa na pumatay sa panahon nila, nagsabuatan, gumawa ng paraan para patayin ang hari at ipinalit ganyan ang anak. Diba? Maraming ganon. At meron naman tayong nabasa rin na hindi sinundan nito ang kanyang ama, bagkus gumawa siya ng maganda, nakakabuti sa paningin ng Diyos at sumunod siya sa Diyos. Diba? May mga nabasa rin ako na i-share sa inyo na pinawasak niya ang mga rebulto, ang mga poste na sinasamba ng mga tao, di ba? So, tayo bilang mga nakakilala na sa ating Diyos, alam na natin ang tama at mali. Bakit pa natin susundan yung mga bagay na alam natin na mali? Bakit ba natin paparisan yung mga alam natin na magagalit lamang ang Diyos pag ginawa natin? Diba? Siyempre hindi na. Ano man ang ginawa nito, dapat hindi na natin gagawin. Dapat talagang hihingi natin ito ng tulong sa ating Diyos na huwag nang makagawa ng kasalanan, na tulungan tayo, na gabayan tayo, proteksyonan tayo upang hindi na tayo magkasala. Ulitin ko lang, alam na natin ang tama at mali. At alam ko, hinihingi nyo rin ang wisdom and knowledge na ipagkaloob sa atin ng Diyos. Yung karunungan para malaman talaga natin yung tama at mali. So pag mali, huwag nang gawin. Lord, tulungan mo. Lord, tulungan mo ako. Diba? Yun na dapat ang ating gagawin. Mag-focus tayo sa salita ng Diyos, sa mga inuutos niya. Pagka talagang may mga temptation, kailangan tayo manalangin. Kailangan tayo humingi ng tulong sa Diyos. Dahil kung double time tayo nananalangin, nagbabasa ng salita ng Diyos, double time din ang ginagawa ng kalaban. Upang tayo ma-deceive, upang tayo mapalayo sa ating Diyos. Kung sasabihin mo naman, triple time na ginagawa ko, babasa ko, magpipray ako, makikinig ako ng worship song, ng mga ibang preaching, magti-triple time din ang kalaban. Kaya, talagang dapat panghawakan natin ang salita ng ating Diyos. Hingi talaga tayo lagi ng protection, guidance sa ating Diyos, upang matalo natin ang gawa ng kaaway. Huwag natin kakalimutan ang mga binabasa natin. Manghawakan natin, isulat natin,
Basa-basahin, sabi nga, pagbulay-bulayan natin ito, araw at gabi ang salita ng Diyos. At alam ko, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pag nagkasala, dapat hingi kagad ng tawad. At huwag nang gawin ito. At alam ko, patatawarin tayo ng Diyos. At kinabukasan, may bagong pagpapala na naman na ibibigay ang ating Diyos. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Ayaw niya tayong mapalayo sa Kanya. Ayaw niya tayong magkakasala. Ganyan niya tayo kamahal. Salamat sa salita ng ating Diyos at natapos na nga natin ang verse 21, mga kapatid. At ang aking isi-share naman bukas ay ang chapter 22 ng 2 Kings pa rin, mga kapatid. At medyo malapit na po tayo matapos sa 2 Kings. Salamat din sa inyo, mga kapatid, sa patuloy niyong pakikinig ng salita ng ating Diyos. Alam ko, nagbabasa rin kayo. Hindi lang basta nakikinig, nanonood ng aking videos. Alam ko, lagi rin kayo nagbabasa sa inyong mga tahanan o nasaan man kayo. At salamat sa ating Diyos dahil binibigyan niya tayo ng chance na lubusan natin siya makilala at malaman yung mga pinag-uutos niya sa ating lahat. Kaya ulitin ko lang, salamat sa ating Diyos sa pagsama niya sa atin ngayong umagang ito para makinig, mag-aral ng kanyang mga salita. Mga kapatid, muli niyong ihanda ang inyong mga puso't isipan at muli tayong mananalangin. Kayo din from the heart. Mag-usal din kayo ng panalangin. Mag-pray din tayo, mga kapatid. Mag-pray din kayo. Magsiyo tayo. Let us pray. Yes, Lord, Father God in heaven, muli kami nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming nabasa, napakinggan ngayong umagang ito. Dito, ikinento mo na naman ang mga ginawa ng masasama noon na sumamba sa mga Diyos-Diyosan, mga karumal-dumal, mga tumalikod sa iyo, mga hindi nakinig sa iyong mga salita. Kaya ang nangyari, sila'y pinatay. Kaming mga magkakapatid sa pananampalataya, yung aming mga mahal sa buhay, Lord God, I pray na proteksyonan mo po kami lahat. Gabayan, ilayo mo po kami sa anumang kapahapakan, sakuna at yung gawa ng kaaway, Lord God. Kung gaano kami nagpapakasipag, mag-aral, magbasa, manalangin, alam po namin na ang kalaban din ay gumagawa ng paraan para kami i-deceive, ilayo sa iyo. Lord, wag mo kami pababayaan. Anumang oras ng aming buhay, samahan mo po kami. Ingatan mo po kami, Lord. Alam ko po na hindi mo kami pababayaan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kaya muli kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat. Salamat, Lord. At I pray na mapatawad mo po kami lahat sa aming mga nagagawang kasalanan every day, every hour, every minute ng aming buhay. Forgive us all, Father God. Forgive me, forgive us all. Salamat dahil alam ko po napatawad mo na po kami. Salamat po sa lahat, sa pagpapala, sa pag-iingat, sa lahat-lahat dahil sa iyo galing ang lahat, Lord, sa katagumpayan ng aming buhay. Salamat po. Salamat po sa pagpapagaling mo sa lahat ng may sakit at karamdaman. Salamat po sa pagbuo mo ng pamilyang nasira, nawasak, nagkahiwa-hiwalay. Alam kong bubuuin mo po ito at aayusin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa aking ministry. Alam ko pong hindi mo kami pababayaan. Gagawin mong strong ang aming relationship sa iyo at sa bawat isa, Lord God. Hindi lang ang aking ministry, kundi lahat ng ministry dito sa mundo ito. Sa magkakapatid sa pananampalataya, alam kong hindi mo kami pababayaan. Alam kong tuturuan mo po kami, gagabayan at po proteksyonan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po muli, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen
and amen. And amen po. Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos at salamat din binigyan niya tayo ng chance para makapanalangin. Salamat po. Salamat din sa inyo mga kapatid. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat.